Jesus. We represent Jesus. We reflect Jesus. Tayo po yung kumakatawan kay Kristo. Si Kristo na yung nananahan sa atin. Yung mga ginawa ni Jesus Christ, yun ang tinutularan po natin. Yun ang ginagaya natin. Yung sinasa pumuhay po natin. That's why we are ambassadors of Jesus. Si Kristo yung nananahan sa bawat sa atin. And that's the reason why I would like to share this sermon po sa umaga po ito na may pinamagatang living a life that reflects Christ. Ito malaking challenge sa bawat sa atin. And every time na tayo ay umaharap sa salamin, and every time na nagre-reflect tayo, makikita kaya si Kristo sa bawat sa atin? Nananahan kaya si Kristo sa bawat sa atin? Sinusunod kaya natin yung kalooban ng Kristo sa buhay ko? Tandaan po natin mga kapatid, a Christ-like life is not just about believing in Christ. It's not just about believing in Christ mga kapatid, but becoming like Christ. Kaya sabi ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. Na dapat nating tularan yung ginawa ni Kristo sa buhay po nang siya'y naririto sa lupa. We are imitators of Jesus Christ. Si Kristo na yung nananahan sa bawat sa atin. And 3 things that I would like to share to be a Christ-like Christian, to have a Christ-like life. Unang-una mga kapatid, pwede po ba natin sabihin, ano po ang unang puntos? O parang wala pa po kayong almusal na unang-una, a Christ-like life reflects Christ's character. No, yung buhay po natin nagre-reflect po sa character ni Jesus Christ. Nakikita yun sa buhay po natin. Sa paanong paraan nagsisimula yan? Philippians chapter 2 verse 5. Ang sabi po doon, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Ibig sabihin sa wikang Tagalog, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Nagsisimula po yan sa pagbabago po ng ating pag-iisip. Tandaan po natin mga kapatid, yung sinasabi doon sa atin sa verse 5 na yung kaisipan natin, dapat kung ano yung kaisipan ng Panginoong Kristo, doon nag-i-start yun. Yung buhay po natin, nag-i-start yan kung paano tayo mag-isip. And we cannot live like Christ if we do not think like Christ. Kasi yung sinasabi sa atin na dapat tayong magkaroon ng kaisipan ng tulad ng sa ating Panginoong Kristo nung bumaba siya dito sa lupa. And to renew our minds, tatlong bagay po yung dapat kong pahayag sa inyo. You must change your reactions to react right. Ano po yung sabihin nun? Sabi sa atin sa Romans chapter 12 verse 2, huwag kayong makiayang sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Saan daw po magbabago? Saan mag-i-start? Sa pagbabago po ng ating pag-iisip. Nagsisimula po yan sa kung ano yung iniisip po natin. Upang makita natin kung ano yung kalooban ng Diyos, kung ano yung mabuti, kung ano yung kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos para sa atin. No? Do not conform to the pattern of this world, but instead, be transformed by the renewing of your mind. Simulan po natin sa pagbabago po ng ating pag-iisip. We would like to be a Christ-like. Kung gusto natin tularan si Kristo sa buhay po natin. Secondly, mga kapatid, hindi lang yung reaction natin yung nagbabago. We also change our speech. The way tayo magsalita. To speak right, kailangan yung pagbabago din yung sa ating pananalita. Ang sabi po dun sa atin sa Efeso 4:31-32, ang sabi doon, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. Yung poot, yung galit, huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Alisin na po natin yung panlalait. Alisin na natin yung chismis. Alisin na natin yung pagmumura. Alisin na natin yung sama ng loob. Alisin na natin yung poot. What we should do is, sa halip, ang sabi po doon, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Because of what? Because of Jesus. Dahil kay Kristo. Tayo pinatawad ng Diyos dahil sa Panginoong Kristo. Dapat na natin pagbuhin. The way we talk, dapat nakikita sa atin na lalarawan sa Kristo.
pamagitan po ng ating pananalita. Change your priorities. Gusto po natin mamuhay kagaya ng pamumuhay ni Kristo, na nakikita si Kristo sa buhay po natin. Change your priorities so that we can live right. Sabi doon, Colossians chapter 3 verse 2, set your minds on things above, not on earthly things. Yung focus natin, hindi na dito sa mundong ito. Dahil yung mga bagay sa mundo ito ay temporary lang, may hangganan, may katapusan. If we walk with Jesus, yung buhay po natin nakasentro sa mga langit na pamumuhay. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi yung mga bagay na panlupa. Let's focus our minds mga kapatid sa mga bagay na makalangit. And that's what we call heavenly mindset. Hindi na tayo earthly mindset mga kapatid. Heavenly mindset. We focus on God and spiritual values. Yun yung buhay na meron tayo ngayon. And to develop a Christ-like character, change your reactions to react right. Change your speech to speak right. Change your priorities to live right. Yan dapat natin tandaan, mga kapatid. Unang puntos pa lang yung mga kapatid. Ikalawang bagay po na dapat natin tandaan, mga kapatid. Can I say it one more time? Ikalawang puntos, a Christ-like life reflects ito po. Ang pag-ibig ni Kristo yung manahan sa bawat sa atin. Yung sabi kanina ni Brother Jock, naalala nyo, mayroong dapat pag-ibig. At kung umattend po kayo ng devotion po natin noong Wednesday, sinabi din sa atin po ni Brother Kenneth, yung sa John chapter 13, 34 to 35. A new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Saan daw po tayo nakikilala? Dahil sa ating pag-ibig sa bawat isa. Hindi tayo nakikilala dahil magaling tayo. Hindi tayo nakikilala dahil mahusay tayo. Hindi tayo nakikilala dahil matalino tayo. We are recognized dahil sa pag-ibig po natin sa bawat isa. We are known by what we have, not by what we do, but by how we love one another. Let's love one another po, mga kapatid. Ang akin pong panalangin sa iglesia po sa Angeles ay nawa po ang iglesia ito ay ang pag-ibig ni Kristo ang laging manahan. Ang pag-ibig ni Kristo ang laging mamatawi sa bawat sa atin. Para kung dumating man tayo sa punto na tayo ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakaintindihan, kanya-kanyang opinion sa buhay, pipiliin pa rin natin magpatawad dahil we love one another. Tandaan po natin, mga kapatid, at the end of the day, the reason why we are here is because of Jesus. Dahil sa pag-ibig ni Kristo, kaya tayo narito. Kaya tayo nakakapagpuri, kaya tayo nakakapanalangin, kaya tayo nakakapag-worship, nakakalapit sa ating Diyos. Because of Jesus. Kung wala yung pag-ibig ni Kristo sa bawat sa atin, punong saysay kung ginagawa po natin. Kaya wala tayong ipagmamalaki sa Kanya. At the end of the day, si Kristo yung reason why we are here. Hindi ko po kayo kaya iligtas, mga kapatid. Hindi niyo po kaya iligtas ang mga sarili po ninyo. Lalong hindi po kayo kaya iligtas ng katabi po ninyo. Only Jesus saves. It is Jesus. It is always Jesus. It's all about Jesus. Kaya let's love one another. Kasi kung gusto natin makita si Kristo sa buhay po natin, ang pag-ibig ng Panginoon sa Kristo ang mamatawi sa bawat isa. In every decision, in every word, in every action, always choose to love one another. Sana makita yung pag-ibig o pagmamahal ng ating Panginoon sa Kristo dito po sa iglesia. Parang overview na to ng ano natin next month. Hindi ko na makakabahan. Para
sa next month din natin. So let's love one another kagaya ng pinakita sa atin ng Panginoong Kristo. Dito tayo nakikilala bilang mga disipulo ng Panginoong Kristo. Lastly po mga kapatid, a Christ-like life reflects, ano po? Kailangan merong submission. Kung sabi doon kanina, tuloy ko lang yung verse na binasa ko kanina. Sabi doon, sa yung verse 5 na binasa natin, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Sabi doon sa verse 8, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang isang tao at na siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. What we can see on this verse mga kapatid, actually Christ humbled himself and it cost him everything. Akalain mo yan mga kapatid, ang ganda ng kanyang kalalagayan. Siya isang Diyos. Siya'y sinasamba, siya'y pinapupurihan, pero hindi niya piniling maging kapantay ng Diyos, kundi ang kanyang ginawa. Bumaba siya dito sa lupa, siya'y nagpakumbaba, siya'y nagpasakop, siya'y naging isang alipin para tayo ay matupos sa ating mga kasalanan. Para tayo magkaroon ng kaligtasan. At para tayo magkamit ng buhay na walang hanggan. Imagine kung hindi nagpasakop si Jesus Christ. Kung walang submission, kung walang humility sa buhay ni Kristo. Wala tayo dito ngayon. And kung nais natin manahan si Kristo sa buhay po natin, let's submit ourselves to the Lord. Let's surrender ourselves to the Lord. Pasakop tayo sa Panginoon. Let's humble ourselves to the Lord. Kagaya ng ipinakitang halimbawa sa atin ng Panginoon sa Kristo. Alam niyo po, nung binabasa ko yung verse, dalawang bagay ko actually napansin ko doon. Una, maintin natin, yung Christ submission was actually God's design. Ito yung dinisenyo ng Panginoon. Sa buhay ni Kristo, nagkaroon siya ng submission upang pumasok yung plano ng Diyos sa bawat sa atin na magkaroon po tayo ng salvation, ng kaligtasan. Tignan niyo, di ba kung hindi na nagpasakop si Kristo, walang salvation sa bawat sa atin. Kung hindi niya binaba yung pagiging Diyos niya, walang kaligtasan sa bawat sa atin. Tingnan niyo po mga kapatid. Nakita na po kayo ng ibon. Yung mga ibon, bakit po may pakpak? Bakit po may pakpak yung mga ibon? Para makalipad. Dinesign sila ng Diyos na may pakpak para sila makalipad. And ang plano ng Diyos para sa kanila, para sila'y makalipad ng malayo. Nakakita kayo ng mga ibon na lumilipad ng malaya, sila nakakalipad dahil sa kanilang mga. Pagka kayo nagtatanim ng puno, bakit ang puno ay tinatanim sa lupa? Kasi yung puno, nakadesign siya para itanim sa lupa. And yung plano ng Diyos sa buhay ng isang puno, kaya siya namumulaklak, kaya siya lumalaki, kaya siya namumunga. Kasi ito yung plano ng Diyos para sa kanya. Yung isda, bakit yung isda nakikita natin sa tubig? Kasi doon siya dinesign ng Panginoon. Ito yung plano ng Diyos para sa buhay niya, yung malayang lumangoy sa dagat. Pero imagine this mga kapatid. Yung ibon na lumilipad, ilagay mo sa tubig. Ano mangyayari sa kanya? Malulunod. Umamatay. Pipiglas yun, di ba? Pipilitin niyang kumawala. Bakit? Kasi hindi yun yung design ng Diyos para sa kanya. Hindi naman siya i-design para doon sa tubig. Yung halaman, bunutin mo. Tingin mo tutubo pa pag wala siya doon sa lupa. Tingin mo mamumunga pa. Tingin mo lalaki pa. Hindi na, kasi hindi siya nakadesign. Hindi yung plano ng Diyos para sa kanya. Punta kayo ng palengke. Nakikita niyo po yung mga isda doon. Mga iniahaw ng galing dagat. Galing ilog. Nakikita niyo po yung mga isda. Nakikita niyo po yung tsura ng mga isda doon. Diba? Nakikita niyo po yung tilapia. Pagbuhay pa yung tilapia. No?
Anong makikita po ninyo? Parang naghihingalo. Di ba? Naghihingalo yung tilapia. Bakit? Kasi wala siya doon sa dinisign ng Diyos para sa kanya. Wala siya doon sa tubig. And because of that, mga kapatid, tayo ay dinesign ng Panginoon, ng dinesign ng Diyos para sa Kanya. Sabi po doon, nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa itinalaga ng Diyos na gawin natin. Ano yung design sa ating Panginoon? We are created by God. Nilikha tayo ng Panginoon. At ang plano niya sa atin, itinalaga niya tayo para gumawa ng mabuti, na makita yung kabutihan sa bawat sa atin. Kung si Kristo yung nananahan sa atin, nakikita yung kabutihan sa bawat sa atin. Kaya mga kapatid, kung hindi natin i-surrender, hindi natin i-submit, hindi natin i-humble yung sarili natin sa Panginoon, siguro kaya marahil tayo nahihirapan, tayo nabibigatan, tayo napapagod, tayo nasasaktan, kasi hindi tayo sa align dun sa disenyo ng Diyos para sa atin. Hindi tayo nagpapasubmit sa plano ng Diyos para sa atin. Hindi tayo nagpapasako sa nais ng Diyos para sa atin. Si Kristo, nag-submit siya para tayo maligtas. Ikaw, kapatid, kung nais mo mabuhay ayon sa kalooban ni Kristo, na nakikita si Kristo sa buhay mo, mag-submit ourselves. Pasakop tayo sa Diyos. Pasakop tayo sa kalooban ng Diyos. Pasakop tayo sa plano ng Diyos sa ating buhay. At the end of the day, ang sino mang nasa Panginoon ay hindi mapapahama, kundi bagkus makakaroon ng buhay na walang hanggan. Naway maging echo, paglabas natin, nawa sa buong linggo mamutawi sa atin ang sinabi sa atin ni Pablo. Na bilang tapos, lagi nating tatandaan, mga kapatid, hindi na tayo yung nananahan sa bawat sa atin. It's no longer I who live. Christ lives in me. Si Kristo na yung nananahan sa bawat sa atin. Nawa, patuloy na sundin natin yung kalooban ng Panginoon sa ating buhay. As we reflect, habang tayo nagninilay-nilay, habang ating pinag-aaralan ng salita ng Diyos, it is a question na kagaya ng isang bata, who are you? Sino ka ba? Bilang mga Kristiyano, we are called Christian for a reason. Kaya ka tayo Christian. Si Kristo ay sumasa atin. Tayo mga anak ng Diyos. Tayo mga lingkod ng Diyos. At yung buhay po natin, isubmit natin sa Panginoon. Gaya na ipinakita sa atin, Panginoon sa Kristo. Tayo isama-samang manalangin, mga kapatid. Padakilanan ng Diyos, banal, we thank you, Lord God. Dahil kami nagkamit ng kaligtasan mula sa iyo. We thank you, Lord God. Dahil ikaw ay nagpasakop. Ibinaba yung pagiging Diyos. Nagpakumbaba para kami maligtas at matupos sa aming mga kasalanan. And as we reflect, Panginoon, sa umaga po ito, it is a reminder about sa amin na hindi na kami yung nananahan sa aming buhay, hindi na kami yung sentro ng buhay namin, kundi ikaw lamang, Panginoon sa Kristo. Tulungan niyo po kami na baguhin yung aming mga sarili. Tulungan niyo po kami lumakad ayon sa iyong kalooban. Samahan niyo po kami, Holy Spirit, as we walk in your way, Panginoon. Dalangin po namin sa aming pong buhay, Panginoon, dahil sa iglesia mo ng Angeles, na nawa ikaw yung makita sa bawat sa yung pag-ibig mo ang siyang patuloy na manahan sa bawat sa ikaw lamang yung mabigyan namin ng kapayahan. Ikaw lamang yung maitaas na halaman. Maraming salamat po. Ito po ang aming magalang na dalangin sa pinakamakapangyarihang pangalan ng Panginoong Kristo at sa patnubay gabay ng Espiritu Santo. Lahat ng magsabi namin, Amen.